bahay. Ngayon ay may ikukwento ako sa inyo tungkol sa isang batang tamad. Gusto niyo bang marinig? Tommy Tamad. Ayaw na ayaw ni Tommy ang Sabado. Ito kasi ang araw ng paggawa ng mga gawaing bahay. Si Tommy ang bunso na mag-anak. Bilang bunso, ang gusto niya lamang gawin ay kumain, matulog, manood ng telebisyon, at maglaro. Sa tuwing sasapit ang Sabado, hindi agad siya bumabangon. Iniiwasan niyang mautusang gumawa ng mga gawaing bahay. Sa Sabado, habang nagpapanggap na natutulog, may narinig si Tommy na ingay sa bahay. Dito ay alam na niya na nagsisimula na silang gumawa ng mga gawaing bahay ang kaniyang mga magulang at kapatid. Sa kusina, naghuhugas ng pinggan, kutsara, tinidor at baso ang kaniyang nanay. Sa likod bahay naman, nagpupupuni na silang upuan ang kaniyang tatay. Sa sala, nag-aayos at naglilinis ng mga gamit ang kaniyang kuya. Sa bakuran, nagwawalis ang kaniyang ate. Sa sobrang tagang nakakahiga ni Tommy, ay muli siyang nakatulog. Di ano'y may naalipungatan siyang boses na narinig. Tommy, ako ang diwata ng mga batang tamad na gaya mo. Dahil sa iyong katamaran, makakatanggap ka ng parusa. Sa iyong paggising, hindi mo na muli makikita ang iyong pamilya. Nakabangon si Tommy sa sinabi ng diwata at patakbong lumabas sa silid. Umiiyak siya habang hinahanap ang kanyang pamilya. Nanay! Tatay! Nasaan na po kayo? Pangako po, hindi na po ako magiging tamad. Tutulong na po ako sa mga gawaing bahay. Biglang dumating ang kanyang nanay, tatay, ate, at kuya. Niyakap ito ni Tommy at nangako, hindi na po ako magiging tamad. Tutulong na po ako sa mga gawaing bahay. Sumagot naman ng ngiti ang mga ito. Mula noon, nagbago na si Tommy. Gumigising na siya ng maaga at siya na mismo ang nag-aayos ng kanyang higaan. Palagi na rin siyang tumutulog. Saan ka ba? At mas maayos ang kanilang tahanan. Ibawan na lang At ba? siya nagtatapos